Fully renovated na nga ang arena para sa preparasyon sa nalalapit na paglalaban sa 10th round ng Ragnarok sa pagitan nila Okita Soji, the strongest man slayer, at Susanoo no Mikoto, the strongest god slayer. Bali nga dito ang dalawang representative ay originately ay nanggaling sa Japan. Yo, di senpai ko, bali ayan lang yung mainit-init na pag-uusapan natin sa latest chapter ng Record of Ragnarok na chapter 86 na pinamagatang God Slayer versus Man Slayer. By the way, kung hindi ka pa nga naka-follow or subscribe sa ating other social media account, pakihit na yan para lagi ka updated sa mga bagong release video natin. Maraming salamat. Bago nga tayo mag-umpisa, unting recap muna tayo sa previous chapter. Sa naraang kabanata ngay makikita natin ang dalawa na nagkatagpo ng landas na si Brüheld at Loki. Winika nga ni Loki na gusto niyang iligtas si Brüheld sa pagkakasangkot nito sa humanity. Dahil ayon pa sa kanya na wala ng chance ang mga mortal sa dahilan na ang kanyang ama na si Odin at siya ay kayang bigyan ng puntos ang mga gods para manalo sa Ragnarok. Bali ganun nga kataas ang confident ni Loki when it comes sa next round in near future. Then sa next panel kung makikita natin ay nagkaroon ng alitan between Odin at Buddha. Sa dahilan sa pangungulit ni Buddha na tanongin si Odin patungkol kay Siegfried, ang dati kasintahan ni Brüheld, pero thankfully nga ay biglang sumulpot si Beelzebub para pigilan ang dalawa. Sa current chapter nga na ito kung ating mapapansin ay fully renovated na nga ang buong stadium at binago ang concept nito na hango sa Bakumatsu era Japan. Requested nga ito ng representative ng mga gods sa 10th round. Then nag-announce na nga ang announcer patungkol sa resulta ng paglalaban. Nanalo ang gods sa 9th round, kaya't ang score ay 5-4, lamang ng 1 puntos ang mga gods. At sinabi nga ng announcer na 2 panalo na lang sa panig ng mga gods ay sure na yung pag-instinct sa mga mortal o pag-wipeout dito. Kaya't kailangan ng mga mortal makasurvive sa next round para hindi mapag-iwanan. Pinakilala na nga ng announcer ang representative ng mga god. Ito nga daw ay kinikilalang the greatest swordman sa Valhalla. Then sa short preview ng history ng representative na ito ay pinatay niya ang 8-headed dragon na tinatawag na the Serpent Yamata no Orochi. Hindi nga natin tukoy kung snake ba ito or dragon, pero base sa pananaliksik natin ay isa itong giant snake na may 8 ulo. Kinakatakutan nga ito sa Japan at ang gods na pumaslang dito ay walang iba kundi si Susanoo gamit ang kanyang Totsuka Shoguri sword. Then nakilala nga kanyang swordmanship skills sa buong Japan. Karagdagan ko lang ang 8-headed dragon ay isang god sa Japan mythology. Kaya't nung matalo ito ni Susanoo ay nagkaroon siya ng title ng isang god slayer. Nung mapaslang nga ni Susanoo ang malaking dragon, meron siya na-discover na hidden treasure sa bandang dulo ng buntot ng dragon. Isa nga itong malaking espada na currently na nakita natin na pasan-pasan ni Susanoo sa kanyang balikat habang naglalakad sa tulay. Bali ito yung naging reward ni Susanoo sa pagtalo niya sa 8-headed dragon. Naging helpful nga ang weapon na ito sa past battle ng God Slayer. Kaya't kinikilala siya as a creator of swordmanship ng Japan sa pinamalas niyang husay sa paggamit ng espada. At doon nga mga senpai buong lakas na sinigaw ng announcer ang pangalan ni Susanoo no Mikoto, the God Slayer. Sa paglabas nga ni Susanoo sa entrance ng arena ay laking tuwa niya dahil tinupad na nakakataas sa Valhalla ang kanyang kagustuhan na gawing Bakumatsu period concept ang kanilang paglalaban for 10th round. Sa kabilang panig naman ng mga mortal, ang representative nga daw na ito sa buong kasaysayan ng Japan ay nagdo-dominate ang mga lalaki at binibigyan ng pansin ang larangan ng swordmanship nila at nakikipaglaban sa bawat isa para malaman kung sino yung pinakamalakas. Animo yung kanilang buhay parang petals ng bulaklak na unting-unting nalalagas at sumasabay sa hangin. So basically sa era nga ng representative na ito, ang mga buhay ng mga kalalakihan ay parang wala lang sa kanila na kailangan mong sanayin ang iyong sarili para maging isang pinakamalakas, kung hindi ay mapag-iiwanan ka or mapapaslang ka. Ang Bakumatsu period nga mga senpai ay dito na originate o nanggaling ang representative ng mga mortal. At ang swordmanship nga daw ay isang sining na ginawa para maging isang manslayer o dedicated talaga sa pagpaslang ng mga tao. At dito nga mga senpai ay in-announce na ng announcer ang magiging kalahok ng representative ng mga mortal. Walang iba kundi si Okita Soji, the humanity's strongest manslayer. Nabigay nga ang title na ito sa kanya dahil sa hindi na mabilang na pinaslang niya sa pakikipaglaban. Winika nga ni Okita na ang arena nga daw
na paglalabanan nila ay napaka-memorable dahil naamoy niya nga daw ang mga dugo sa paligid nito. At dito nga sa panel na ito ay nagtuos na ng landas ang dalawang representatives sa paglalaban for 10th round, Susano the God Slayer at si Okita Soji the Man Slayer. At ayun na nga, tumunog na ang kampana para sa pag-uudyat ng pagsisimula ng paglalaban ng dalawa. Makikita nga natin na nakahanda na si Okita Soji sa possible attack na gagawin ni Susano. Pero si Susano ay nakababa ang kanyang depensa at halatang hindi aware sa pag-start ng paglalaban. Bali na bali ang kanyang atensyon sa mismong bahay na nakita niya. Kaya tinawag niya ang pangalan ni Okita Soji para maghintay muna nga daw. Winiga nga ni Susano yung nasa harapan ba daw nila na bahay ay isang tindahan na tinatawag na Ikadaya. Tinignan nga ito ni Okita Soji at nag-agree nga siya dito na isa itong Ikadaya. Bali dito nga nangyari yung infamous Ikadaya incident kung saan nagkaroon ng paglalaban between Isshin Shishi Loyalist Warrior at Shinsei Gumi. Naiwan pa nga dito yung mga lakra ng slashing attack ng mga samurai sa incident na iyon. Winika pa nga ni Susano kahit siya yung creator ng swordmanship o yung nag-introduce sa Japan ng paggamit ng espada, wala pa rin daw tatalo sa Bakumatsu period. Dahil ito yung mas nakakahigit na era sa Japan na napamahal ang mga tao sa sining ng pakikipaglaban. Bali sa own perspective ni Susano, ito yung era na mas nakilala yung paggamit ng samurai o katana dahil laganap ang pakikidigma ng mga kalalakihan. Sinabi nga ni Susano na matagal niya na itong hinihintay ang pakikipaglaban daw kay Okita Soji. Nagulat nga si Okita nung marinig niya ito. For me nga mga senpai dahil nanggaling si Okita Soji sa Bakumatsu period. Kaya dito nagkaroon ng interes si Susano sa kanya para malaman kung gaano ba nagdevelop ang swordmanship ng mga tao sa Bakumatsu period. Then sa next panel ay makikita natin yung ibang miyembro ng mga Shinsei Gumi na kasamahan ni Okita Soji. Nandito nga sila para suportahan ng kanilang kasamahan na kasali sa paligsahan ng Ragnarok. Karagdagan ko lang sila yung nagmimistulang tagabantay sa Japan at isa nga silang elite group ng mga samurai na may loyalty at honor sa kanilang pinagsisilbihan. Naating nga sila sa iba't ibang dibisyon at bawat dibisyon ay may kanya-kanyang namumuno na mga captain. So mabalik tayo, winika nga ni Susano na malakas ang kanyang katunggali. Then makikita nga natin si Okita Soji na nag-iinit na sa paglalaban nila ni Susano na hindi na makapaghintay. Winika pa nga niya na pwede nilang hiwain ang isa't isa. At dito matatapos ang chapter 86 ng Record of Ragnarok. Napaka-interesting nga ng chapter na ito kasi inintay talaga ni Susano si Okita Soji para labanan dahil alam naman natin na nanggaling ito sa Bakumatsu period. Karagdagan ko lang ang dalawang representative ay nanggaling sa Japan. Then bawat isa sa kanila ay nagkaroon ng malaking ambag sa lipunan at tinuturing na pinakamalakas sa bawat era nila. Nakapanabik nga ang sunod na chapter ng Record of Ragnarok dahil dito natin matutunghayan talaga ang paglaban ng dalawa. Ayun na mga senpai, please follow me on my Facebook page. Salamat!